Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating katesismo mula sa temang Isang Pananampalataya, Isang Pagbibinyag, Isang Panginoon. Marami ba kayong natatanggap na biyaya? Anuman ang meron tayo ngayon, ang ating buhay, pangangailangan ng ating katawan, ng ating isip, ng ating puso, at ng ating kaluluwa, lahat ng ito ay kaloob ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ito ang sinabi ni Yahweh sa aklat ng Jeremias, Kabanata 32, talata 40. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod sa akin. Kasama natin ang Diyos at sa habang panahon, tayo'y kanyang pagpapalain at tuturuan ng buong puso upang sumunod sa Kanya at hindi tumalikod. Upang matupad ang lahat ng ito, ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak, si Jesus, na nag-aalay ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan, ang Kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Bago siya umakyat sa langit, itinatag niya ang ating simbahan at iniwan ang mga sakramento na tutulong sa atin upang makamit ang grasya ng Diyos na nagpapabanal. Ang pagiging banal ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. Una ay ang pagtanggap ng sakramento ng binyag. Pakinggan natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 28, talata 11. Humayo kayo't gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil ayaw ni Jesus na tayo ay mapahamak at nais niya na magkaroon tayo ng buhay na kasiyasya sa paningin ng Ama. Ano ang sakramento ng binyag? Ang sakramento ng binyag ay ang unang sakramento na ipinagkaloob ng simbahan sa atin na nagnanais maging ganap na tagasunod ni Kristo. Ang sakramentong ito ay pagdiriwang ng muling pagsilang na ang kaloob ay bagong buhay kay Kristo. Ano ang kahalagahan ng binyag? Ang binyag ay napakahalaga sapagkat ito ang simula at pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay napapatawad sa kasalanang mana kapag baby pa at kasalanang mana at personal kapag lumaki na o tinatawag na adult baptism. Nagiging bahagi ng simbahan at nagkakaroon ng karapatang tanggapin ang iba pang sakramento. Tinatanggap nating binyagan ang Espiritu Santo at tayo ay nagiging templo nito. Isinisilang sa bagong buhay bilang anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, kaanib ng simbahan at tagapagmana ng kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ano ang nais ng Ama bilang anak niya? Nais ng Ama na kilalanin natin siya, paglingkuran at mahalin siya. Dahil iisa lamang ang pangarap ng Ama para sa ating lahat, to be with Him in heaven. Ano naman ang nais ni Jesus bilang kapatid? Sinabi ni Jesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa na hindi naghihintay ng kapalit, ang unconditional love. At tayo bilang templo ng Espiritu Santo,
Naway ito ang maging gabay natin sa ating paglalakbay patungo sa Ama. Bilang kaanib ng simbahan, ano naman ang magagawa natin? Isabuhay ang 3 misyon ni Jesus na ipinagkaloob sa atin nung tayo ay binyagan bilang propeta, hari at pari. Bilang propeta, ibahagi ang salita ng Diyos na magbibigay liwanag at makita si Jesus sa ating buhay pananampalataya ng may gawa. Bilang hari, maglingkod sa ating simbahan at sa ating kapwa ng bukal sa puso at kababaang loob. Bilang pari, sama-samang manalangin at magsimba tuwing linggo at sa mga araw na kailangang ipangiling at makiisa sa lahat ng gawaing espiritual at pastoral ng ating simbahan, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Sapagkat ito ay makakatulong upang maglakbay tayo patungo sa Ama ng masaya at mapayapa. Ako ba ay aktibong kaanib at ilaw ng ating simbahan? Ito ang ibinahagi ni Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. Lahat tayo na bininyagan, lahat tayo ay tinawagan. Binigyan ng misyon na maging asin at ilaw sa mundong ito. Tayo ay may misyon na dalhin ang hiwaga, ang pag-asa, ang ganda, at ang mabuting balitang galing sa ating Panginoon. Saan man ito naroroon, kailanman ito. Dahil tayo ay binigkas ni Jesus sa isang pananampalataya, isang pagbibinyag, at isang Panginoon. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng Diyos. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Diyos ay